Hi guys, nandito nga pala ko ngayon sa Jufair. Dahil dito i-held ang 23 years anniversary ng simbahan. Ito yung Armani Hotel. Nasa ika-4th floor yung venue namin. Yung mga guests na nag-check-in dito hindi mahirapan kasi ang katabi niya, Jufair Mall. Hindi sila mahirapan mamili ng kailangan nila at saka along the highway siya oh. Kaya nga pagpunta ko rito, nag-bus lang ako. Ang ganda nga ng location niya eh. Wala nga akong kasabay papunta rito dahil yung iba nandoon na sa taas. Pagpasok mo, ganito ang kulay ng reception nila. Parang pilat home ka lang. Ganyang kulay parang nasa bahay. Dating ko sa 4th floor, ito yung bumungad sa akin. Bago ka pumasok doon sa loob. Nag-rehearsal yung mga singers at saka yung banda. Sapa namin kasi mga members darating ng maaga para mag-practice. Yung mga guests mamaya pa naman kasi mag-umpisa kami ng mga alas 7. Very special day. Amen. Totoo po, very special day. Bakit po? As our faith unites mga kapatid, nandun po that we celebrate together para po purihin ang Panginoon. Amen. For His goodness and faithfulness. We look back what He has given us. Kung anong binigay ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Trust in your great name. Let me never put to shame. I clasp my hands to pray. Suddenly my defense is free, and all of my soul transcending time. Hold me, Lord, embrace me, Lord, be the strength within. Can't do anything without you. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Ang makabuti mo ng Panginoon. Let us warmly welcome Deaconess Raquel Santos. Amen. So bago tayo mag-start mga kapatid, batiin po muna natin yung ating mga katabi ng Happy Anniversary. Ayan. God bless you, brother. Batiin natin ang ating Diyos sa buhay mga kapatid. Ayan po. Under the devoted leadership of Pastor Noel Nacional and family, we rejoice in this special gathering together with our church leaders, workers, and every beloved brethren who made this day even more meaningful. And thank you po for your warm welcome and unwavering support, and we are truly humbled and overjoyed by the opportunity to join you in worship and service to our one true God, our Lord Jesus Christ. Palakpakan muli natin ating Diyos sa buhay. Now, as sense of purpose. Nandun yung masarap siyang kilala bilang Diyos na tagapagligtas. I believe that the Lord is going to answer us today. Amen! Ready na tayo? Sige po, simulan na po tayo. So mga kapatid, sa pagkakataon po ito, dinala po ni Jesus Christ yung mga disciples doon po sa region of Caesarea Philippi. Ito po yung Hermon, doon po siya matatagpuan. In understanding the imagery na ginamit po ni Cristo po dito. However, the city was made na malapit po sa malaking mabatong buhangin or rocky cliff. At kasama po dito yung physical landscape with this massive rock formation that which it has a prominent rock face. Meron pong mukhang bato. So if you've been to Baguio sa Marcos Highway, andun yung ulo ni Marcos, ganun po yung tinutukoy dito. That symbolizes permanence. Ibig sabihin, the quality or state of being permanent, image nandoon po yung durability and strength.
Apparently, this physical rock served as a visual metaphor. Doon po sa sinasabi po ni Jesus Christ, upon this rock I will build my church. At nung sinabi din po ni Jesus Christ, even the gates of Hades shall not prevail against it. So he was likely referencing it to that very cave na ginawa pong kinatatakutan na lokasyon po ng mundo po ng mga pagano. At pag sinabi po natin gates of Hades, according to some Bible scholars, there is a cave in Caesarea Philippi na meron daw pong spring of water that fed the Jordan River. So at yung pong mga ancient pagans, they believe na ito pong cave na ito was a gate going to the underworld. So in other words, literal gates of Hades para po sa kanila. At yun ang... My Savior, the one who will never, He will never fail. Now, we cast, and Lord, take away all the walls of fears, walls of worries, doubts and unbelief, walls of negativity, walls of bitterness, anger, and strife, walls of pride and arrogance, walls of unforgiveness, walls of self-pity, walls of the bondage of sin. We cast you out. We take it away from us, Lord Jesus. Lord, help us to overcome all these and perfect our hearts, to put our trust in you and have faith, and make us obey your word and submit to your will. Lord, ibalaw mo sa amin, all of your miracles are true and everlasting. For we know that we have victory through you, through Jesus Christ. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos sa buhay. Again, happy 23rd anniversary Jesus Christ of God Glory Church International dito po sa Manama, Bahrain. Congratulations, Pastor Noel and Pastor. God bless everyone and to God be all the glory. Inspire ako sa taong gano'n. Sa kabila na nahihirapan, pinagdadaanan, tumatayo, pinipilit, maglingkod sa Panginoon. Kaya wala po tayong dahilan para manghina. Amen po? Gawin po natin inspirasyon si Pastor Noel. Mahirap po ang sitwasyon niya. Una-una, mag-isa na lang po sa bahay. So, inabot pa ng sakit. Hindi po biro yun. Pero mabuti ang Panginoon. Nandito siya, nakatayo pa rin sa harapan po niyo. Not as perfect as we can see, but he is trying. So, request ko lang, pag-pray niyo araw-araw na makarecover siya sa lalo madaling panahon. Na naniniwala po kay God's perfect time, he will go back to what he was used to be. Amen! Si Pastor Noel, his whole family, Brother Nico, so Evelyn, Lord, I pray that ibunan mo yung kamay sa kanya. Pati niyo po ang kanyang sitwasyon. Mahirap, pero naniniwala po kami pagkasama ka namin, walang bagay na hindi namin kaya. Sa pagkakataong mong ito, Panginoon, tulungan mo siya. Panginoon, ano man ang laman ng kanyang puso, Panginoon, ibigay mo sa lalong padaling panahon. Higit sa lahat, Panginoon, we pray for the fastest and speedy recovery ng kanyang physical na pangangatawan, sa kanyang mental health, Panginoon. Palakasin mo siya. I pray, Panginoon, that your divine power and healing be upon him. I pray, Lord, na nabigyan sa amin ito, Panginoon Lugan, ang pinalalayas namin in the name of Jesus Christ of Nazareth, at wala kang karapatan sa kanyang katawan. Panginoon, lahat kami ulit tinubos mo na sa pangalatay mo. I pray, Panginoon, that you use him mightily in your vineyard. You will give him wisdom, knowledge, and understanding. I pray for good health
long life, Panginoon, upon his families, Panginoon. Lahat sila, Panginoon, gamitin mo sa iyong hubasan, Panginoon. Punuin mo ng kagalakan ng kanilang puso. Lord, I pray that you open the windows and the doors of heaven and bless mo siya sa lahat ng hagdulan ng kanyang buhay. Magmula mo sa physical, sa emosyonal, sa pinansyal, higit sa lahat sa spiritual, Panginoon. Cover him with your blood every day, Panginoon. Strengthen him every day, Panginoon. Lord, guide them with your angels every day, Panginoon, together with his family, Panginoon. And use them mightily in your vineyard, Panginoon. Makapagdala, makapag-akay pa ng marami pang kaluluwa, Panginoon, dito mo sa Manama, Panginoon. Bahala ka na mo sa kanya, sa ng kanyang pamilya, pagpalain mo, ingatan mo, Panginoon. Lord, again, pinipigay ko sa kanya ang iyong paspas, Panginoon God. Muli, sa iyo po lahat ng kadakilan, sa iyo po lahat ng kapulian, in your most precious and wonderful name, claiming the victory and healing in his life. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen and amen. So again, congratulations po, Pastor. At saka may Picture na sila. Pauwi na kami kaya nandito lang sa reception naghihintay ng transport. Meron kasi silang mga dala ako, pwede lang naman magbus pero pag may bakante sa sasakyan nila, hindi makasingit na rin.